Sino na sa inyo yung nangarap mag-abroad para kumita ng mas malaking pera? Maraming kamay. Of course, nangarap minsan, di ba? Para mag-abroad at kumita ng malaking pera, probably para sa ating pamilya. So maraming Pilipino ay ganyan po, di ba? Ang ating naisin, no? Na somehow makapunta ng ibang bansa dahil nakita natin no, na sa pamagitan ng pagtatrabaho sa ibang bansa ay matutugunan yung ating mga pangangailangan. So ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang tungkol sa pangunahing pangangailangan natin. No, pangunahing pangangailangan natin. So ano sa tingin niyo? Ano ang pangunahing pangangailangan natin? Ano ang pangunahing pangangailangan ng tao? Tanungin mo yung katabi mo, ano kaya ang pangunahing pangangailangan natin? Ano, meron ba sasagot? Anong pangunahing pangangailangan natin? Pagkain. Tirahan. Ano pa? Damit. Ha? Pera. Ba't naiya kayo sabihin yung pera? Pag sa church ba, bawal sabihin yung pera? Ano yung pinaka-pangunahing pangangailangan natin? Yan, yung pong pag-uusapan natin ngayong buwan. Ano? Sa pamagitan kasi ng pagkita natin, yung pagkaunawa natin, no, ng pinaka-pangunahing pangangailangan natin, no, doon po natin maiaayon ang buhay natin sa taong ito. No, sa taong ito. No, pag nakita natin, ano ba talaga ang pangunahing pangangailangan natin, then susunod, no, ang mga ginagawa natin sa buhay natin. So, malimit, no? Ang tinitingnan nating mga bagay, ito mga bagay na ito, wala pong mali doon. Pera, pagkain, no? Ng mga pangangailangan na tinitingnan natin, di ba, damit. So, ano pa ba, kasiyahan, no? Yung mga bagay na yan, wala pong mali dyan. Pero meron pong pangunahin na pangangailangan tayo. Na pag yun ay natugunan, no? Maranasan po natin lalo ang mas magandang buhay natin. No, bilang mga anak ng Diyos, no, na nauunawaan no, ang kanyang pagkilos, no, ang kanyang pong kalooban no, sa buhay po natin. So maraming tumitingin sa Diyos, no, tumatawag sa Diyos, nakikita nila ang pagkilos ng Diyos, no, pero iilan po ang nauunawaan ang kalooban ng Diyos. No. So maganda pumunta tayo doon sa posisyon na maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi pag naunawaan natin ang kalooban ng Diyos, no, so susunod natin no, yung kalooban natin sa Kanya. Kaya nga itong yung taon na nagdaan, 2025, pinag-usapan natin yung alignment. No, kasi para sa akin, crucial yun eh. No? Diba? Kailangan muna na magkaroon tayo ng alignment, no? At palagay ko may pinagdadala ng Lord sa atin no, para sa mas mataas no, na plano niya sa buhay natin, no, yung kanyang kalooban para sa atin. Pero hindi natin yung makukuha no, kung hindi tayo nakalinya no, ayon sa kanyang kalooban. So yung paglinya no, ayon sa kalooban ng Panginoon ay napakahalaga no, para makuha natin ang mas magandang pang plano ng Diyos para sa buhay natin. So natapos yung 2025 at siguro marami tayong narinig tungkol sa alignment, no? Marami tayong maring natutunan patungkol dito. No? Sana ito ay magbigay sa atin ng posisyon, di ba, para sa paglakad natin no, sa taong ito. So ano ba yung pangunahing pangangailangan natin? Alam niyo po, ang pangunahing pangangailangan natin ay naputol tayo kasi doon sa source. No? So para meron tayong idea. Naputol tayo, di ba? Nang nilikha ng Diyos ang tao, no, ayon sa kanyang wangis, di ba? Wala tayong bahid kasalanan, no? At yung relasyon natin sa Diyos, walang hadlang. So walang patid, no? Yung kanyang pagmamahal sa atin. Yung pagbuhos na kanyang pag-ibig sa atin.
Nararanasan natin, no, yung pag-ibig na yon, yung pagbuhos ng pag-ibig na yon, nung nilikha tayo ng Diyos. No? Pero nung tayo'y nagkasala, nahiwalay tayo doon sa source. No? Naputol yon. Nakaroon yon ng hadlang, no? Dahil sa kasalanan ng tao. Anong kahulugan nun? Ibig sabihin, nung naputol tayo mula doon sa source, no? Nagkaroon tayo ng problema. Doon tayo nagkaroon po ng mga pangangailangan sa buhay natin, no, na hindi matugunan ng mga bagay sa sanlibutan ito. No, hindi matutugunan. No. Kasi anuman yung pilitin mo, no, na ipantugon doon sa pangunahing pangangailangan na yon, hindi yun matutugunan. No. Kung walang makatutugon sa pangunahing pangangailangan na yon, no, kahit hanapin mo pa, no, o maranasan mo pa, no, ang magagandang bagay, no, sa mundong ito, hindi mo makatutugon sa pangunahing pangangailangan. Ano po tinutukoy ko? Ang pangunahing pangangailangan po natin, no, ay yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Yung po yung naputol, magmula doon sa source. No? Magmula sa Kanya na pinagmumulan na naranasan natin sa buhay natin, yung Kanyang pag-ibig sa buhay natin. Kaya nung tayo'y nagkamali, di ba, nagkasala, nahiwalay tayo sa Diyos, no? Naputol yung daloy na yon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin at wala na pong nakapupunong sa atin. Kahit ano pa ang hanapin mo sa mundong ito, kahit ano pa ang maranasan mo sa mundong ito, kahit ano pa kasiyahan, no? Ang maranasan mo sa mundong ito, wala pong makapupunong sa atin, kundi yung pag-ibig na yon na hinahanap natin. Magmula po sa Diyos, no, na pinagmumula nito. So, ang Diyos ang ating tunay na pangangailangan, no, sa buhay po natin. Naputol tayo mula sa source. No? At ang mga naging bunga nito sa ating buhay, nung nahiwalay tayo sa Diyos, di ba, nagkaroon ng galit sa puso natin. Nagkaroon ng pagkainggit sa puso natin. Nagkaroon ng pagnanakaw. Nagkaroon po ng pagpatay. Nagkaroon na ho ng kaguluhan. Dahil ang tao naputol doon sa pinagmumulan ng daloy ng pag-ibig sa buhay po natin. Remember, God is love. Di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. At gusto niya po na mapuno niya tayo ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. At yung pagmamahal na yon, ang siyang makakakontento sa atin. Kontento sa atin. Dahil ano man po yung pilitin mo nga, ano, na ilagay, ipuno sa iyo, hindi yun sasapat. No? Hindi sasapat. Wala. Kahit na magkaroon ka ng maraming ipon, kahit na magkaroon ka ng maraming kayamanan dito sa mundong ito, kahit na makarating ka sa iba't ibang lugar, sa Tialay, papunta ng Japan, di ba? It's good. Maganda yung mga bagay na yon. Pero hindi yon maipapalit sa kapunuan na pangangailangan natin. Wala pong iba kundi yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ko kanina, pag naunawaan natin itong pangangailangan natin, marami pong bagay sa buhay natin masusolusyonan, no? Matutugunan. No? Pag nakita natin kung ano talaga ang pangangailangan natin. No? Ang kinakailangan natin ay muling makabalik doon sa source, no? Sa ating Ama na lumikha sa atin, na nagmamahal sa atin, at muling dumalo yung pag-ibig na yon sa buhay natin na siya pong makapupuno sa atin. You know, for me, 2026 no, is a year of overflow. Hindi lang po pera ang gusto kong tukuyin dito. Ang gusto kong tukuyin dito, yung overflow, no, ay yung pinakamahalagang bagay, which is yung pag-ibig ng Diyos, no, sa buhay po natin, na siyang makapupuno sa atin. So sana nga, di ba, natutunan na natin ito ng mas maaga pa sa buhay natin. Na ang pag-ibig ng Diyos, no, ang makapupuno sa atin. At hindi anumang mga bagay sa mundong ito. Di ba? Sana hindi na tayo masyadong nasaktan, napagod, naghirap. No? Sa mga bagay na hinanap natin, hinabol natin, no, sa mundong ito, para lang ipampuno. Na pagkatapos mong makuha, maranasan,
makamtan, hindi ka pa rin napuno. No? Kaya sana matutunan po natin, no? Na walang anumang bagay sa mundong ito na maaari po makapagbigay sa atin ng kapunuan, no? Kundi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Di ba sabi niya, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Grabe, no? Kasi alam ng Diyos, no, na naputol tayo magmula doon sa daloy ng kanyang pagmamahal, nahiwalay tayo sa kanya, ang tao ay nagkanya-kanya, nagkagulo tayo, di ba? Naghirap tayo, nagsakitan tayo sa isa't isa, no? Nagpaligsahan tayo, no? So, yun ang naging itsura ng tao. Kaya nagsimula yung pag-ibig ng Diyos, no, na muli nating maranasan. Kaya sabi doon sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No? Kasi nakita niya ang kalalagayan ng sanlibutan. Nakita niya ang kalalagayan ng buhay po natin. Nakita niya po kung nasan na tayo ngayon, hiwalay sa Diyos. No? Nahiwalay sa Diyos, walang magandang buhay. Nahiwalay sa Diyos, no, walang kakontentuhan. No, nahiwalay sa Diyos, kahit may pera ka pa, kahit kumita ka pa ng mas malaki sa ibang bansa, no, kapag hiwalay ka sa Diyos, hindi ka pa rin puno, no, hindi ka pa rin kontento. Kaya, mali yung hinahanap natin kung minsan. No, dahil hindi natin alam kung ano yung tunay na pangangailangan natin. No, kung ano yung tunay na pangangailangan natin. So, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Mahal na mahal tayo ng Diyos. So, nais ng Diyos na mapuno tayo ng kanyang pag-ibig. No? Mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, no, na umaapaw sa ating buhay. Ano sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 14. So, babasahin po natin yung mga talatang ito, 14 to 21, no, sa pagsisimula po natin ng taon. Meron bang Tagalog, Kuya Caleb? Ephesians 3:14. Yan. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama. So tumatawag daw si Pablo sa ating Ama. Na siyang pinagmumulan ng bawat sambahayan, pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Okay, so sabihin, siyempre siya yung ating tunay na Ama, no, na lumikha sa atin. Dinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamagitan ng kanyang espiritu. Tingnan niyo po, pansinin niyo po yung talatang ito. Ang sabi ni Pablo, dinadalangin ko palakasin niya kayo, no? Ang inyong buhay spiritual. No? Mayroon tayong buhay spiritual, no? Hindi lang material, no? Hindi lang physical. No? Ang dinadalangin ni Pablo yung ating buhay spiritual kasi nandoon yung susi. No? Nandoon yung makatutugon, no, sa tunay na pangangailangan natin. Sabi niya, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So kayamanan hindi lang salapi, no? Hindi lang pera, hindi lang mga material na bagay, no? So of course, meron tayong mayaman na Diyos, no? Na hindi mahirap sa kanya na pagpalain tayo. Na hindi mahirap sa Diyos, no, na ibigay niya sa atin ang mga pangangailangan, di ba? So mayaman ang Diyos natin. So ayon dito sa isang Diyos na nagtataglay ng kayamanan, no, at kadakilaan. So sa pamamagitan ng kanyang espiritu na ating maranasan sa ating mga buhay. So una, no, yung buhay spiritual natin, na kung saan tinanggap natin ng Panginoong Yesus sa buhay natin, no, na ang espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, nananahan sa atin. Sa pamamagitan niya, no, maranasan daw natin ng kalakasan, no, na kinakailangan po natin. Na sa pamamagitan ng banal na espiritu na nasa sa atin. No, dahil ang Diyos ay mayaman, di ba? Siya po ay dakila. No? Sunod na talata. Verse 17. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Okay, so, mananatili tayo. No? Nakikristo pa rin tayo. No?
Pagpapatuloy tayo, no, na nananalig kay Kristo, no, sa taong ito. So sana sa taong ito walang mag-backslide, ano, walang lumayo sa Panginoon. Ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lumayo sa Panginoon ngayong taon, ha? So maganda yung simula ng taon, di ba? So dapat mapanatili ito, magtuloy, di ba? Dahil gusto natin, no, na patuloy pang mahalin ng Diyos, maranasan ang kanyang pagmamahal sa buhay natin. So magpatuloy tayo, no? So dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Grabe, ano? Kasi nga, yung source, no, na nasa sa atin, no, lahat daw ng gagawin natin, nag-uugat sa pag-ibig. Bakit? Kasi yung pag-ibig ang pumupuno sa atin. No, sa bawat isa sa atin. No, so lahat ng gagawin natin, nag-uugat sa pag-ibig. Next verse. Upang lubusang maunawaan ninyo. Yan, so, tinanggap natin, no, ang Espiritu ng Diyos, namumuhay tayo sa pag-ibig na yon, no? At doon tayo kumikilos, no? Doon tayo gumagawa. Bakit? No? Upang maunawaan doon natin, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Imagine, ano? Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin, ang layunin nito ay maunawaan ng pag-ibig na nasa sa atin upang ito daw ay maunawaan natin ang sukat nito. No? Ang sukat ng pag-ibig na ito. Kung gaano daw ito kalawak, di ba? Kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig sa buhay natin. Sabihin, marami pa tayong hindi nararanasan, no? Magmula sa pinagmumula ng pag-ibig na nasa sa atin na, no? Sa pagmamahal na meron tayo magmula sa Kanya. Gusto ng Diyos na maranasan daw natin ang pag-ibig na ito sa buhay natin. Dahil ito nga yung kapunuan eh. No? Kapag naranasan mo ang pag-ibig na ito sa buhay mo, naunawaan mo kung gaano ito kalawak, kalalim, kahaba, di ba? Kahaba. So, doon mo lubusan maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, no, sa buhay mo. At ano po kasunod? Verse 19. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Malaman ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Di ba? Sinusukat yung pag-ibig na nasa sa atin, susukatin natin, maunawaan natin ito, ng pag-ibig ni Kristo. Hindi daw ito kayang abutin ng pag-iisip. Yung pag-ibig na to. Kaya nga, di ba, pag in love ka, hindi mo mapaliwanag. Di ba? Ano lang yun, ha? Yung being in love, no, is just an overflow, no, of that love, no? Parang yung love na nasa sa'yo, no, hindi mo mapaliwanag, no? Alam mo lang in love ka, nagmamahal ka, no? Pero hindi mo ito lubos ang maipaliwanag. No? So yun yung pagmamahal na meron daw tayo. Na, ano sabi niya? Mapupuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Kapuspusan ng Diyos. So parang isang topic ito na sa istorya ng Kristyanismo na naging kontrobersyal, di ba, yung kapuspusan ng Diyos. No? Na parang ang manifestation ay, alam mo na, parang weird, ano? That there will be a weird manifestation, parang nangingisay, di ba? Natutumba, gumagapang, ano? So, yung mga weird manifestations of the presence of God, ano? Which is, those are part, ano, when we experience God, no? Pero, the greatest manifestation of God in our lives, no, is God Himself, the love of God in our lives. No? Kasi God is love. No? God is love. So para, kung siya ay nasa sayo yung pag-ibig ng Diyos. No? Walang makapagsasabi sa atin na, sapat na yung kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos sa akin. No? Naranasan ko na. May mga pagkakataon na alam mo nakapos ka pa rin
Di ba? Wala kang mailabas. No? Wala kang maibigay. No? Kasi yung kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos, hindi pa lubusang dumadaloy, no? Sa buhay mo. Yun po yung sinasabi natin na pangangailangan natin. No? Na kapag tayo ay kumukuha, no, ng pag-ibig sa Diyos, dumadaloy sa buhay natin, hindi na uubusan. No? Nahahayag ang Diyos sa buhay natin. Anong ginagawa pagka pakiramdam mo, naubusan ka? No? Hindi mo na ilabas yung pag-ibig na yon. Anong ginagawa? Babalik ka uli sa source. No? Pupunta ka uli sa Diyos. No? Dahil kailangan mo na patuloy pang uminom, no, ng tubig ng buhay, ng pag-ibig, no, para mapuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos. No? Mapuspos tayo ng Diyos, no, sa buhay natin. Yun po yung kapuspusan na nais ng Diyos para sa atin. Mapuno niya ang bawat isang anak niya ng kanyang likas, no, ng pag-ibig. Na kanyang likas, no, yung pagiging Diyos niya, na isa ay Diyos ng pag-ibig. Mapuno niya ang bawat isa sa atin. Na doon po tayong kulang na kulang. No? Kulang na kulang. No? Marami. At may maraming pagkakataon na nagkukulang tayo. Verse 20, tuloy lang po natin hanggang 21. No? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Yung hindi natin kaya ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. So, siya ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Verse 21, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia. So, sa atin yon, tayo mga anak niya. No? At ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. So, ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa atin, no, maunawaan natin, no, na ang hinahanap natin na kapunuan ay ang kapunuan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Na siya nagbibigay ng kalakasan sa atin, na nagbibigay ng tagumpay, no, sa bawat isa sa atin. Makabalik tayo, no, sa pinakapangangailangan natin na nakaya lang matugunan sa pamamagitan ni Kristo sa ating mga buhay. Na kaya lang matugunan sa pamamagitan ng pagkilala mo kay Kristo at pagtanggap ng banal na Espiritu sa buhay mo. Para ito ay kumilos, no, maghari sa buhay mo, dumaloy sa buhay mo, ang pag-ibig, no, na kinakailangan mo, no, para sa iyo, no, sa iyong kalakasan, no, bilang isang anak ng Diyos. No, sa iyong kalakasan bilang isang anak ng Diyos. No. Yun po ang pinakapangunahing pangangailangan natin. No, ang maranasan, no, ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen? So sana sa taong ito, no, bumalik tayo sa Kanya, no, para sa ating kapunuan. Sana bumalik tayo sa Kanya, sa ating Diyos, no, na pinagmumulan ng lahat, no, para sa kapunuan natin. No. Saan man tayo makapunta, saan man tayo makarating. Alam ko po, may mga pangarap kayo, no, may mga, tawag natin dyan, bucket list kayo, no, for 2026, no, na gusto nyo ma-fulfill, no, magawa, no, sa buhay ninyo. Which, for me, it's okay, you know. But it should not be a contradiction, no, of what you are experiencing, no, sa relasyon mo sa Diyos, no. Siyempre, you will not go the opposite direction, di ba? Pag naranasan mo yung kapunuan ng Diyos sa buhay mo, yung Kanyang pagmamahal, hindi ka pupunta sa maling direksyon. Tama? Hindi ka pupunta sa paglayo sa Kanya, no. Sa halip yung pag-ibig na yan, no, na pupuno sa iyo, mas lalong maglalapit sa iyo sa Diyos. No? Dahil sa patuloy na paglapit mo sa Kanya, na pinagmumulan, no, ng pag-ibig na to, at patuloy na pagpuno ng Diyos sa buhay mo, no, mas lalong mapupuno ka, no, mas lalong gaganda ang buhay mo. No? Mas lalong magiging maayos ang buhay po natin. So sana sa taong ito, bumalik tayo sa Kanya, no, sa iyong pinagmumulan, no, ng ating kapunuan. Pwede po ba yun? Hindi ko alam kung gano'n tayo kalapit o kalayo, no, sa ating Diyos, no, sa pagdanas ng pag-ibig na sa buhay natin. No? No, pwede kasi yun, di ba? Na pwedeng akala mo malapit,
malapit sa Diyos pero hindi pala puno, no? Hindi pala puno yung konting konting bagay lang, di ba? Pag hindi ka puno, pagka hungkag ka, di ba? Wala kang laman, konting bagay lang na sa buhay na to, no? Natatalo tayo kaagad, no? Sumusuko tayo kaagad. Bakit? Kasi hindi ka puno no? Hindi ka napupuno. Pero pag puno ka ng pag-ibig ng Diyos, no? Kaya mong humarap, no? Sa anumang sitwasyon ng buhay, no? Dahil puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Meron kang ilalabas, no? Na galing sa Diyos, no? Kasi yun nga yung kalakasan natin, di ba sabi ni Pablo? Yun yung sana masukat natin kung ano yung meron tayo ng pag-ibig na galing sa Diyos, no? Na hindi kayang unawain ng isipan, no? Dahil ito yung kalakasan natin, ito yung kapuspusan ng Diyos sa ating po mga buhay. At sana wag nating hanapin yung makapagpapasaya sa atin, no, na inaakala natin sa ibang mga bagay. No? May mga bagay po na magiging masaya ka pansamantala, di ba? Bagong cellphone, no? Bagong kaibigan, bagong lugar, no? Pero pansamantala ang mga bagay na yon, no? Bagong karanasan, di ba? Sa buhay mo. Pero baka pansamantala lang po yan No, pag lumipas na po yung dulot no, na kasiyahan, pag hindi ka puno ng Diyos, no, hungkag ka pa rin. No? Mararamdaman mo pa rin no, yung kakulangan. No? Mararamdaman mo pa rin yun. Pero kung puno ka ng Diyos, no, at ang maganda, naranasan mo pa ang mga pagpapalang ito sa buhay, no? So mas maganda ang buhay. No? Mas magiging maganda po ang buhay natin sa Panginoon. Amen? So sana yun po ang hamon ko sa bawat isa sa atin this year. No? Bumalik tayo sa Kanya, no? Na hanapin natin yung kapunuan natin. Sa Kanya po. Hindi sa sino mang tao, no? Anumang karanasan, no? Anumang lugar, anumang pagkain. No? Wala po yan no? Kahit yung karanasan na nagiging masaya ka, di ba? Minsan may mga ganong karanasan na binabalik-balikan mo yung karanasan na yon. No? Akala mo yun yung nakakapuno sa'yo. Hindi, paano pag hindi ka na nakabalik doon? Paano pag hindi na naulit yon? No? Paano pag hindi na nangyari uli yon? Di ba? Wala po, no? Hindi yan ang magbibigay sa atin ng kapunuan. No? Ang Panginoon lang po ang makapagbibigay sa atin ng kapunuan. So, anong pwede mong gawin? So, this is my next step for you, no? Sana this week, sana pwede natin ito magawa lahat, no? Ipagpasalamat natin, no, ang lahat ng darating sa atin, no, sa linggong ito. Pwede ba yon? Kasi siyang source, di ba? Sa kanya lahat nagmumula. Ano man ang lahat ng maranasan mo ngayong linggo, pwede bang maging tugon natin po ay pasasalamat, no? Pasasalamat sa Kanya. No? Para dumaloy, no, yung pag-ibig na ito, no, na nais ng Diyos, no, na maranasan po natin sa buhay natin. So ipagpasalamat sana natin ang lahat ng darating sa atin sa linggong ito. Lahat ng darating sa iyo ngayong linggo, no, pagpasalamat mo sa Panginoon. Pwede ba? Sana maalala nyo, no, ang mensahe natin ngayong araw. Na ano man yung dumating sa inyo ngayong linggo, alam ko tapos na yung mga bigay ng regalo, no, tapos na ang Kapaskuhan, no, tapos na yung 13th month, no, tapos na yung karamihan na inaasahan natin. No. Pero ano man yung dumating ngayong linggo, no, sa inyo, no, na pagpapala o pagpapalo, no, ipagpasalamat natin. Pwede? Yan, pakisabi sa katabi mo, pwede ba yun? Pakitanong nga, pwede ba yun? Pagpasalamat natin. Sige, tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin.